Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Kaufman, ano ito ah, siyempre mahal ang bayad sa kanya. Kaya kapag nagsasalita ngayon, parang DDS na. Pero sabi niya sa interview sa kanya ng mga Philippine media, sabi ni Kaufman, kumbinsido daw siya na inosente si Digong, si FPRRD, sabi niya. Kaya siya daw, talagang parang sa kanya, committed na siya na talagang idepensa hanggang sa dulo si Duterte. Kasi naniniwala daw siya na inosente. Wow. Ang drama niya. Masyado nang madrama si Kaufman nung ini-interview. Sabi niya, naniniwala daw siya, matibay daw ang paniniwala niya, inosente si Duterte. 100% daw. Kaya siya daw, talagang ipaglalaban niya daw si Duterte hanggang sa dulo. Alam nga namang hindi mo ipaglalaban si Duterte, ang mahal-mahal ng bayad sa'yo. Ang mahal-mahal. Kung totoo yung kumakalat, 150 million yata yun kada buwan. O 140 million ba yun? Kahit pa 140 or 100 million yan kada buwan. Kaya grabe ng gastos ng Duterte dyan sa kaso na yan. Siyempre, yung mga bayad dyan kila Kaufman. Grabe, euros. Ang 1 euro yata ngayon, 60 pesos. Parang 60 pesos, kung hindi ako nagkakamali. Mas maano ang euro kaysa sa dollar. Kaya ano yan. Kaya nung ini-interview si Kaufman, talagang sabi niya, naniniwala daw siya. Inosente si Digong, si FPRRD. Kaya si Kaufman, ang sabi niya, naniniwala siyang inosente si Duterte. Kaya lang, nung tinanong siya tungkol dun sa mga public statements ni Duterte, ay di ba kasi, ang isa kasing matinding mga ebidensya kay Duterte, yung mga public statements niya, ang public statements, may media yan, tapos di ba sinasabi niya, kill, 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 patayin. Kung ayaw manlaban, pilitin yung manlaban. Wag na kayong ng kriminal, wag na kayong manghuli ng buhay. Mas maganda patay. Kahit yung hearing doon sa Kamara, yung hearing ng Quadcom, mayabang pa rin si Duterte. Pinapa-attend na nga, pinapaano na nga siya. Parang binibigyan siya ng pagkakataon na bawiin yung kanyang mga sinabi, tapos magpaliwanag siya. Tinatanong si Duterte doon sa Quadcom hearing, ibig mo pong sabihin, ganito, ganyan? Sabi ni Duterte, yes! Di ba? Napanood natin yung mga hearing sa Quadcom Kumbaga, kinukumpirma sa kanya. Talaga po bang ang in-order na, Mr. President, talagang ang order ninyo sa mga law enforcement, law enforcers natin, ay mas na gawing policy na wag manghuli ng buhay. Kasi mas pag hinuli mo ng buhay ang mga kriminal, papakainin mo pa yan sa kulungan. Anong sagot ni Duterte? Yes! Imaginein mo yan. Tapos ngayon, ang sinasabi ni Kaufman, yun daw mga salita ni Duterte sa media, yung mga public na statements niya, hindi daw naman yun pwedeng gamitin laban kay Duterte. Kasi wala naman daw criminal intent yun. Yun Yun ang sabi ni Kaufman. Wala daw criminal intent yung mga sinabi ni Duterte. Kumbaga yung mga pagsabi niyang patayin, kill, kill, kill. Yung mga sinabi niyang mas maganda kung mas marami kayong napapatay, mas maganda. Yung mga
salita ni Duterte na nag-i-encourage ng mga pagpatay, ang sabi ni Kaufman, hindi naman yun pwedeng magamit laban kay Duterte kasi ano daw yun? Wala namang criminal intent doon. Ay, ha? Wala pala itong alam si Kaufman sa Pilipinas. Hindi niya ba alam? O sadya lang binabaliwala niya dahil nga ang mahal ng bayad sa kanya? Si Duterte talaga, bago pa man nang tumakbo siyang presidente, talagang ang plataporma niya, marami siyang papatayin. Sa Davao pa lang, yun na ang record. Ang daming pinapatay sa Davao. Ang mga kriminal sa Davao, pinapatay. Kaya, pinagmamalaki niya na ano daw, may peace and order ang Davao dahil daw sa kanya. Kaya kung siya daw ay mai-elect na presidente, yun ang kanyang gagawin. Kung anong ginawa niya sa Davao, gagawin niya rin sa buong bansa. Kaya nga ang sinasabi niya, magnegosyo na kayo ng punerarya. Kasi pag ako naging presidente, sabi niya, magiging mabenta ang kabaong. Kasi marami talagang papatayin. Ngayon, yung mga sinabi na yan ni Duterte, hindi lang yun. Hindi lang yun bakit? Nang sinasabi ba yun ni Duterte, hindi siya seryoso? Itong si Kaufman, parang pinalalabas niya, nung sinasabi yun ni Duterte, hindi siya seryoso nun. Talagang, yan ang problema dito sa kila Kaufman. Naniniwala daw silang inosente si Duterte. Parang nung sinabi ni Duterte yon, hindi niya naman talaga yon ibig sabihin. Hindi. Alam natin ng buong Pilipinas na nang sinasabi ni Duterte yon, yun talaga ang gusto niyang sabihin. Nang kinonfronta siya doon sa Quadcom, nang kinonfronta si Duterte sa Quadcom, nang sinabi niyo po ba yon, Mr. President, yun talaga ang gusto niyong sabihin? Anong sagot ni Duterte? Yes! Yes! Sino lang ang nagsasabing nagbibiro lang si Duterte? Yung mga tangang tulad ni Argo. Yun. Alam naman natin kung anong nangyari sa Pilipinas sa ilalim ni Duterte. Bakit? Biro ba yung mga patayang nangyari sa panahon ni Duterte? Hindi biro yun. Biro ba ang pumatay ng tao? Biro ba yung mag-order? Mabuti sana kung pagsabi niya noon tapos may nakita ng napapatay, nagsabi na si Duterte. Nananawagan ako sa mga law enforcers, Yung sinabi ko na gatungan na manlaban, huwag kayong manghuli ng kriminal. Patayin nyo na. Ano lang yun? Hindi yun. Huwag nyong gagawin yun. Alam nyong mali yun. Ganun ba ang sinabi? Hindi. Habang may napapatay, ini-encourage palalo ni Duterte at paulit-ulit siya niyan. Di ba? Kaya, ano naman ang sinasabi ni Kaufman? Na yung daw na yon, Yung daw na yon? Yung sinasabi daw ni Duterte na ganon? Wala daw criminal intent doon. Parang hindi sinasadya. Ano yun? Yun ang naging policy ni Duterte. Lahat ng sinasabi ni Duterte ay seryosong pinatupad. Seryosong pinatupad ng mga pulis, seryosong pinatupad ng PDEA, seryosong sinuportahan ng mga bulag na supporters niya. Kaya yan itong si Kaufman hindi niya naiintindihan ano ang nangyari sa Pilipinas sa panahon ni Duterte. Kaya nga yan naging crimes against humanity kasi hindi yun isolated case. Yung mga sinasabi ni Duterte, policy yan. Ginawa yan sinunod yan ng mga otoridad, ng PDEA, ng PNP, sinunod nila yan. At inimplement yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot na sasabihin ni Kaufman na parang nung nagsalita noon si Duterte, hindi naman seryoso. Parang pabiro lang. Hindi. Nang sinasabi yun ni Duterte, order yun. Pinatupad yun ni Bato sa PNP sa pamamagitan ng Uplan Tukhang, Uplan Double Barrel. Pinatupad yan ng mga units na binuo niya, lalo yung national team. Yung mga kung anong ginawa niya sa Davao, ginawa niya yan on a national scale. Kaya, At nang kinumpronta si Duterte sa hearing ng Quadcom, parang bawiin niya yon. Okay, kung ganun nga ang ibig niyang sabihin, sasabihin niyang hindi ko naman talaga intention yon na ano ko lang yon.
ano ko lang, hindi ko talaga ganon. Anong sabi ni Duterte nung tinanong siya? Tinanong siya ng mga kongresista ni Congresswoman Beatrix Listro, ni Congresswoman Arlene Brosas, Mr. President, yun ba talaga ang ibig niyong Talagang ganon ang order ninyo sa mga pulis na wag maghuhuli ng buhay? Ha? Talaga ba po bang ganon ang policy ang sinabi ninyo sa mga autoridad? Ang sabi niya, yes. Ayaw ko talaga na may ulihin na kriminal. Bakit? Anong mali doon? O, di ba? Ganun yung Ganun yung ni Duterte. Kaya, yung sinasabi na yan ni Kaufman na wala daw criminal intent nang nagsabi nun si Duterte. Parang wala lang yun. Parang biro lang yun, katulad ng sinabi nila Argo. Hindi biro yun. Alam natin kung anong ginawa ni Duterte sa ating bansa. Ha? Kaya, kumpara kay Kaufman, pinagtatanggol niya si Duterte, 100% daw innocent si Duterte. Hindi simple ang nangyari sa Pilipinas sa 6 years ni Duterte. Totoo yun. Ang nangyaring mga patayan sa war on drugs ay state policy. State policy yun na pinatupad naman ng PNP. Organizational policy rin yun ng PNP. Na pinuri naman, sinuportahan ng mga supporters nila, ng mga naniwala sa kanila. Tulad ng mga DDS. Kasi ang tingin nila, tama yung ginawang mga pagpatay ni Duterte. Yan yung totoong nangyari sa bansa natin. Ngayon, bakit nila dinidina yun? Akala ko ba ang depensa nila? Di ba sabi ni Duterte? Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Ginawa ko yun para sa kinabukasan ng ating bayan. Para sa kinabukasan ng mga kabataan. O ba't hindi na lang nila gawin yun? Ba't hindi na lang ganun ang depensa nila? Ang ginagawa ngayon ni Kaufman, dinidinay niya Parang pinapalabas niya na hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Duterte. Samantalang sinabi na ni Duterte sa pagdinig ng Quadcom na yun talaga ang ibig niyang sabihin. Di ba? Bakit ngayon dinidinay ni Kaufman? Kasi alam niya na mali yung ganun. Di ba? Nung nandito pa sa Pilipinas si Duterte, dun sa hearing sa Quadcom, mayabang pa rin si Duterte. Oo, bakit? Anong mali doon? Sige na, kasuhan niyo ako kung mali ang ginawa ko. Pero pagdating ngayon sa ICC, hindi na. Ang sinasabi na ni Kaufman, hindi naman ganun ang ibig sabihin ni FPRRD. Kita nyo? Anong ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin niyan? Mali talaga yung ginawa nila. Kasi kung tama yon, paninindigan nila yon. Di ba? Bakit ngayon? Iba na yung tono nila. Kasi alam nilang mali. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog